Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating kay Jesus ang kanyang ina at kanyang mga kapatid. Ngunit di sila makalapit dahil sa kapal ng mga tao. Kaya ipinabalita sa kanya, ang iyong ina at iyong mga kapatid ay nasa labas at ibig ka nilang makita. Datapat sumagot si Jesus, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Hapon din po. Napakasarap na muli tayo ay magkatipon, magkita-kita bilang isang bayan ng Diyos, bilang isang pamilya sa hapag ng Panginoon. Sapagat itong misa, kung mapapansin nyo sa banal na aklat, tuwing si Kristo ay magtitipon sa kanyang mga alagad, sa mga tao na pinangangaralan niya, lagi siyang merong bangkete, merong kainan, may inuman. Sapagat itong pagtitipon ay isang paanyaya ng Panginoon upang ang tao na laging gutom, laging uhaw, at diyon niya pinapasukan ng tunay na pagkain. John chapter 6, at tunay na inumin sa banal na misa. Dito tayo nagtitipon, tinatawag ng Panginoon. At sabi niya sa Juan 6, tanggapin ninyo ito, ang sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay hindi na magugutom at hindi na mauuhaw kailanman. Amen? Aminin mo natin at hindi. Itong hapag ng Panginoon ang siyang kinagugutuman at kinauuhawan ng bawat nilalang. Ang makamit ng Panginoon at siya na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, sa ganito mga pagkakataon, lagi natin we look forward to this. Ako'y sasamba. Ako'y tatanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Ngayon, itong ating pagdiriwang tungkol sa Ebanghelyo ating nadinig mula kay San Lucas ng Kapitulo 8, 19 hanggang 21 ay tungkol sa pamilya ni Jesus. Alam nyo, kung babasahin natin, itong si Jesus, mula nung siya ay magsimulang mangaral, bihira na siyang umuwi. At sadyang hindi siya umuwi. May mga ganon. Si Jesus ay dinalaw ng kanyang ina at mga kapatid. Pagka kayo nagbasa ng Biblia, huwag niyong kukuning letra por letra. At mas malamang na mamamali kayo. Intindihin niyo ang kultura at ang kahulugan ng inyong binabasa. Si Jesus ay dinalaw ng kanyang ina at mga kapatid. Ang kanyang ina ay si Maria. Pero sasabihin natin, bakit ho nagkaroon ng mga kapatid si Jesus? Hindi ho ba siya nag-iisay anak lamang? Yes. Pero sa kultura ng mga Hudyo, pag ikaw ay kaanak at kalahi, kalugar, kabansa, kapatid mo yon. Para mga iglesia ni Kristo. Kapatid, para mga Kristiyano. Oy, brother, sister, hindi naman kayo magkadugo, pero magkapatid kayo sa pangalan ni Jesus. Amen? Yun. So, dumalaw si Maria at ang kanyang mga pinsan
kay Jesus. At sabi ng alagad, sa dami ng tao, hindi sila makapasok. Sabi ng alagad, Panginoon, nandyan po ang inyong ina at mga kapatid. At sabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Iyong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang aking ina at mga kapatid. Bakit siya dinalaw? Una, sabi ko nga, hindi naman siya umuwi. Bakit ka uuwi kung hindi ka welcome? Pero sa Marcos 3, versikulo 21, si Jesus ay tinawag ng kanyang mga pinsan na sira ang ulo. Uuwi ka ba? Kaya minsan, si Jesus ay umuwi. On the way, sa meron siyang pupuntahan, napadaan siya sa kanila. At sabi, ay doon, hindi nga siya tinanggap. Kung hindi siya tinanggap ng kanyang mga kaanak, mga kadugo, paano siya tatanggapin ng kanyang mga kababaryo at mga kababayan? Kaya ang sabi doon, hindi gumawa ng maraming himala maliban sa ilan si Jesus sapagkat hindi sila naniwala. At siya'y nagpunta sa ibang lugar at doon siya nagpagaling at nangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo, pag nagsimula kayong mamuhay ayon sa salita ng Diyos, 100% marami mag-iisip na kayo si Raulo. Ano ka nangyari doon? Mateo 19, versikulo 21, Panginoon, paano ko masusumpungan ang kaharian ng langit? Umuwi ka sa inyo, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamigay mo sa mga mahihirap, at saka ka sumunod sa akin. Hindi naman yun literal. Doon sa mga hindi tinawag na ito'y gawing literal. Sapagat kung gagawin yan nila Brother Nasing at Sister Cynthia, magiging isang malaking iskandalo, isang malaking palatanong sa mga maraming mga tao. Ano? Yung yaman nila, ipinagbili at ipinibigay sa mahihirap, mahirap na rin sila. Hindi kayo maniniwala. Sasabihin pa nyo, si Raulo ng mag-asawa na yon. Tingnan mo yung ginawa. Kung ako yon, konti lang bibigay ko. Kaya mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Sapagkat, itong anyaya ng ating Panginoon sa atin, na makinig at sumunod sa kanyang salita ay isang napakabigat na pag-anyaya. At dito ay sabi nga, lalo kung ikaw ay mayroong pamilya, talagang ito'y magiging isang napakalaking hamon. Sapagkat ang sabi nga sa Mateo 19, versikulo 21, doon daw sa loob ng tahanan, makikita mo ang tunay mong kaaway. Yung pag nasumpungan mo na ang ating Panginoon at naging panuntunan na ng buhay mo, hindi naman lahat yan sasama sa iyo eh. Merong mga taong pagtatawanan ka, merong iiwan ka, merong kukwestiyonin ka. At iyon ang pagkakataon na dapat kang manindigan sa iyong commitment sa Diyos. Ngayon, dito sa binasang Ebanghelyo, itong pagdalaw ni Maria at ng kanyang mga kamag-anak kay Jesus ay nagbibigay sa atin ng isang larawan na ang layunin ng Diyos ay
lahat ng tao ay maipon niya bilang isang angkan, bilang isang pamilya. Hindi lang yung pamilya Rillera, hindi lang pamilya Perez, kundi lahat tayo ay pamilya ng Diyos. Tayong lahat na nandito at lahat ng tao nakadinig kay Kristo at naniniwala kay Kristo ay pamilya ng Diyos. Tayo ay anak ng iisang Diyos. Tayo ay mahal ng Panginoon at gusto niyang maipon niya tayo bilang isang pamilya, iligtas sa masama at makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya nga ang sabi dito sa Salmo Responsorio, tayo'y magalak sa pagtungo sa bahay ng Panginoon. Yun naman ang ating layunin. Hindi magpaikot-ikot sa mundo, kundi sa paglakbay natin sa ating buhay, pagdating natin doon, nandoon tayo, papunta tayo sa direksyon kung saan nandoon ang ating Panginoon sa kabilang buhay. Pero dito pa man din, dapat ito ay dapat na nating isabuhay. Ituring natin ang bawat isa na kapatid kay Kristo. Hilahin natin sila sa pananampalataya. Ipakilala natin sa kanila ang tunay na Diyos. Amen? Yun. So, pag nadinig mo ang salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, umaksyon ka. Huwag nang bukas. Huwag yung magbabago ka, o isang inom na lang, o isang pagluluko na lang, o isang sugal na lang, isang sabong na lang, saka ako magbabago. Hindi. Pag nadinig mo ngayon, aksyonan mo. Yung agad. Yung huwag nang magpatawing-tawing. Tugunan mo na ang anyaya ng ating Panginoon. Sapagat baka ito'y ibigay sa iba. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Esdras, itong mga Israelita, itong mga Hudyo, ay ipinaliwanag sa kanila ni Haring Ciro at hanggang sa makarating sa pamamahala ni Haring Dario na kailangang buuin ang templo ng Panginoon sapagkat ito'y nasira. At nung ipakilala at ipaliwanag sa kanila ni Haring Ciro ang pangangailangan na ang mga Israelita ay dapat magkaisa at mag-ambag-ambag sa pagpapagawa ng templo ng Panginoon, hindi naman sila nagpaatay-atay Hindi sila nagpatawing-tawing. Agad silang tumugon sa anyaya ng Diyos sa pamamagitan ng hari. At in 25 years, natapos ang templo at ang saya-saya nila sapagat finally, makasasamba sila sa templo ng Panginoon ng maluwalhati, tahimik at maayos. Hindi nila ipinagpaliban, tinugunan agad nila ang tawag ng Panginoon. Ganun dapat ang tao. Kaya lang kung minsan, araw-araw nagbabasa tayo ng Bible, parang walang nangyayari. Hanggang basa na lang. Linggo-linggo, sumisimba ka, sumasamba ka. Pag nadinig mo, yung gusto mo, gagawin mo. Pag yung ayaw mo, i-etsepera mo. Kaya parang ang pananampalataya natin ay naging, para bang pumasok ka sa isang restaurant. Kinuha mo ang listahan ng menu ng ulam. At sasabihin mo, ito gusto ko, ito ayoko, ito ayoko. Pag mahirap, pag hindi masarap, pag mabigat, pag magugulo ang ating sariling plataforma at prioridad, inaayawan natin. Ang kinukuha lang natin yung madali, yung masarap, yung maganda, at sasabihin natin, ako'y Kristiyano. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan pag niyakap mo si Kristo, kahit ano ang kanyang kalooban. Sapagat ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod. At karaniwan, ang kalooban ng Diyos ay hindi akma sa ating panlasa. Magkasakit ka, halimbawa.
Malugi negosyo mo, halimbawa. Lokohin ka ng asawa mo, halimbawa. Ano ang magiging tingin mo sa Diyos? Lord, linggo-linggo hindi ako pumapalya. Ba't ako ginaganito mo? Ba't mo ko pinepersonal? Hindi ba dapat ang tao, kung ano ang nangyayari sa kanya, Roma 8, versikulo 36 at mga sumusunod, may planong malaki sa iyo ang Diyos. Nagkasakit ka, gumaling ka o hindi ka gumaling, ano ang plano ng Diyos sa iyo? Mayaman ka, naghirap ka, anong plano ng Diyos sa iyo? Ito ba'y inirereklamo mo o tinatanggap mo ang kalooban ng Diyos? Lucas 1, versikulo 38, diyan pumapasok ang ating mahal na ina. Kababaing tao, ang lakas ng naturalesa. Sapagkat nung sabihin ng Arkanghel Gabriel na siya ay magiging ina ng kataas-taasan, hindi naman niya naintindihan yun Pero sapagkat siya ay sumasampalataya at mababang loob at mapanalangin, sapagkat siya ay tinuruan ng kanyang mga magulang kung paanong kumilala at sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi naman siya nag-isip na, pwede ho ba next week na, iisipin ko ho muna, tatanungin ko muna si nanay at si tatay. Anong sabi ni Maria at the age of 14? Mangyari nawa ang kalooban niya sa akin. Ang tapang. Dapat tayo ganon. Kung ano ang dumating, tanggapin, harapin, sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen? Kung minsan, yan ang nagiging dahilan para pagdudahan natin ang ating pananampalataya at maging ang ating Panginoon. Kaya yung ina na dumalaw dito kay Jesus ay hindi naman natin itinataas si Maria na higit kay Jesus. Si Jesus ang dalahan sa atin ni Maria. Sapagkat tayo'y kanyang mga anak. John chapter 19, verse 36. Hayan ang iyong ina. Ang sabi niya, ina, hayan ang iyong anak. Nung sabihing, ina, hayan ang iyong anak, hindi si Juan yun, tayo yun. Mula noon, inampun na tayo ni Maria at hindi niya tayo hiniwalayan. Kaya meron siyang balabal na malaki para pagka nanganganib tayo, ikukulubong niya sa atin yan at tayo'y dadalhin niya sa kanyang anak na si Jesus. Yan ang role ni Maria. Yan ang role ng bawat isang ina at ama para sa kanyang pamilya. Amen? So kung minsan, hindi natin ito naiintindihan, pero pagdating sa pamilya, sasabihin natin, si Father, pagdating sa pamilya, ang halaga. Of course! Nang isang araw may dinala sa akin 7 bata. Ay, ano nga ako nangyari yun sa 7? Magkakapatid ho. Ano nangyari? Yun hong nanay nakakulong. Yung tatay, binubugbog po yung 7 magkakapatid. Dinala sa akin yung bata. Maliit pa yung 2. Anak ko, hindi ka ako pwede dalhin sa Bethlehem. 72 alaga namin sa Bethlehem ngayon. 5 ang naiwan sa akin. Anong gagawin ko? Anak ko na rin sila. Sapagkat ang sabi ni Kristo, ang kanyang kapatid, ang kanyang magulang, ay yung nakikinig at nagsasabuhay ng kanyang salita. Huwag tayo magtaboy ng taong naliligaw ng landas. Pag ibinigay sa iyo, ba't ho ganyan soberbio ang anak ko, Father? Kung ba soberbio, palalayasin mo? Sasabihin na magulang sa anak, magtino ka, dadaling kita kay Father Boyet. Bakit dalahan ba ako ng mga sutil? Hindi, ibinigay sa iyo yan pastulan mo, bantayan mo, alagaan mo. Kung hindi mo kaya, dalhin mo sa akin. Pero for Diyos for Santo, pareho lang tayo ng pananagutan sa buhay. Yung 5 nandoon. Ayaw nang umuwi sa kanila. Bakit? Bubugbugin po ako ng tatay ko. Kaya paano ang pamilya?
Kung minsan may naturingan tayong pamilya, kung minsan doon sumasama. Kung minsan mahal na mahal mo mga anak mo, at dahil sa pagmamahal mo sa mga anak mo, natututo kang magnakaw. Natututo kang magsinungaling. At yung ninakaw mo, ibigay mo sa anak mo, bilin mo ang gusto mong bilhin. Kahit magdusa ang ibang tao. Kahit mapariwara ang mga mahihirap. Basta meron ka para sa mga anak mo. Hindi ganyan ang pamilya. Nung isang Biyernes, nagpunta kami sa Kalumpit. Nagpakain kami, mga 550. Pagpunta mo sa Kalumpit, doon sa kaduluduluhan, makikita mo yung mga bahay sa gitna ng tubig. Sabi ko, anong lugar ba ito? Wala namang ulan, nakalubog. Ay, normal na ho yan sa amin. Tuwang-tuwa sila. At sabi nila, salamat po sa bigay ninyo. Ano ba bigay namin? Kumot, bigas, pagkain, adobo, sinelas. Pero tuwang-tuwa, bakit? Naramdaman namin ang Panginoon. Sabi ko, ang dami niyong tubig dito. Kung kayo'y tilapia, wala kayong problema. Kung kayo'y bangos, lumangoy-langoy lang kayo sa loob ng bahay niyo, okay kayo. Pero kayo'y tao na anak ng Diyos. Kayo'y inilikha na katulad ng Diyos. At kami na nasa kati, hindi namin matitiis na kayo ay maglubalob sa tubig na yan na napakarumi dahil wala kayong malipatan. At ting-uulan, kumakaba ang dibdib nyo at pagtigil ng ulan, nandun pa rin ang tubig sa loob at labas ng inyong bahay. Kawawang mga tao. Nung Biyernes, nagpunta naman kami sa isla. Doon sa sakop ng Paumbong sa Pamarawan. At nandoon ang mga tao, nakapilang lahat sa init ng araw para lang tumanggap ng ayuda. Kahapon, nagmisa kami dyan sa jail. Sa jail ng Bustos. Sapagkat sabi ng mga bilanggo, hindi naman ho kami dinadalaw dito for whatever reason. Either iniwan ka na talaga, either walang pamasahe, either busy, o talagang napakalayo ng iyong pamilya sapagkat hindi ka naman talagang taga-Bustos. Pero tuwang-tuwa sila. Bakit nyo dinalaw, Father? Kapatid natin yun Pag malinaw ang ating pag-unawa sa kahulugan ng larawan at kahulugan ng pagiging pamilya ng Diyos, mararamdaman mo yung taong nangangailangan. Na kahit ngitian mo, tapikin mo pakinggan mo ang problema, luluwag ang loob, uuwi kang masaya. Sapagkat naramdaman mo at naramdaman ka ng iyong kapwa na kayo ay kapatid ni Kristo. Hindi tayo-tayo lang. Sapagkat pag minsan, pag inintindi mo lang yung loob ng bahay mo, asawa mo, anak mo, kung minsan, daw nagsisimula ang hindi maganda. Ano ba yung nangyayari sa paligid natin ngayon? Sobrang nakawan. Sobrang dayaan. Lahat naman tayo may Diyos. Bakit ganyan? Nakinig, hindi isinagawa. Sapagkat ibang Diyos ang kanilang nakilala at ibang Diyos ang salapi, ang karangyaan, ang kapangyarihan, ang kanilang pinahahalagahan. Mas masarap pa nga tayo dito Hindi ba? Mayroong isang taga-contractor na tumatawag sa akin. Sabi niya, Father, pagdasal naman ninyo kami. Malampasan namin ito. Ang ibig ko sabihin, kung tayo magkakapatid, paano mo sisikmurain na ikaw ay namumuhay sa sobrang karangyaan at ang kapwa mo'y walang makain, walang matirahan. At nandoon, ito ba ikatutuwa ng Panginoon? Of course not. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang nakikinig at nagsasagawa ng aking salita
ay aking ina at mga kapatid. Amen. Kaya ilang beses kong sinasabi sa inyo na napakaganda. At one time, kahit personal niyo o group niyo o kapamilya niyo, pumunta kayo sa isang lugar na alam ninyo na nangangailangan ng iyong kapwa, abutan ninyo. Father, wala naman akong pera. Hindi lang pera ang ibinibigay. Ang presensya, ang unawa, ang pagmamahal, ang pakikinig, ang pagtanggap sa kanila bilang kapatid natin kay Kristo. Sapagkat nung isang 2 Sundays ago, nagkaroon kami ng pampitong retreat ng mga HIV patients dyan sa San Martin. Alam na naman yan, karamihan ng mga pasyente bading. Bading. Ang isa nagpakilalang si Rhea, ako si Rhea, wala akong matris, pero pangarap kong manganak, pero hindi ako manganak dahil wala akong matris, hanggang ako'y nagkasakit ng HIV, nagkaloko-loko ang aking buhay, kaya po ako nandito. Nako, yung dalawang nag-share ngumalngal na ng ngumalngal. Ang sabi nila, salamat, salamat at tinanggap kami ng simbahan. Naramdaman namin ang iyong pag-unawa at pagmamahal at ang inyong pagtanggap. Maraming salamat. Ayun, tatanggapin. Hindi lamang iyong kanilang naranasan, kundi sa buhay natin kahit ano ang dumating. Tanggapin, ito'y kalooban ng Diyos. At kung mahina ang iyong pananampalataya, bibigay ka. Pero kung nagtitiwala ka sa Panginoon, anumang dumating sa iyo, anumang klase ng pagsubok, sasabihin mo, mangyari nawa ang iyong kalooban sa akin. Amen? Kaya pamilya at pamilya din lang naman ang ating pinag-uusapan. Isang misyon ninyo, yayain nyo lahat ang buong pamilya nyo dito. Huwag kayong magkasya na nagsimba si nanay doon kala brother nursing sa worship hall. O nagsimba si tatay, nagsimba si ate. Hindi yun ang pamilya. Pag manonood ng sine, pag magpipiknik, pag may excursion, sama-sama ang pamilya. Bakit sa pagsisimba at pagsamba, pa isa-isa? At sasabihin ng mga asawa, isimba mo na lang ako. Ipagdasal mo na lang ako. Alam mo ba yan? May magkaibigan, naglalakad. Nakakita ng 1,000 piso. Yan, dinampot ng isa. Oy, hati tayo dyan. Anong hati? Ako nakakita dyan. Akin to. Kung sino nakakita, kanya. Magkasama tayo pero akin to, hindi sa iyo. Dumating ang pulis. Sabi ng pulis, ay, ano yan? May nagtumagbo sa akin, nawawala doon 1,000. Iyan yung 1,000 ha. Ano yan? Kulong kayo. Kulong kayo. Anong kayo? Sabi ng sabi ng, siya lang. Anong siya? Magkasama tayo. Akala ko ba pag nakakita sa iyo, ganun tayo madadaya tayo, Pagbiyaya ang Panginoon kanya. Pag masama ang karanasan, sabi mo, iyon na siya. Wala na ako interest sa kanya. Hindi ganon. Hindi naman isda ang Panginoon na mimili ka, kinaganyan-ganyan mo, at kung na maganda matay, pipiliin mo. Hindi. Sometimes, ang Panginoon, ang kanyang kalooban, hindi masarap. Akala ba nyo, sa karanasan ko, masarap? Hindi naman ibinabatay sa emosyon ang paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Ito'y commitment. Brother Nursing, ito'y commitment. Umuupo, nagwo-worship, pero gumagasta kayo dito Pero hindi mo sinasabi yun. Commitment Hindi ba? Sapagkat tayo isang pamilya, ang bayad ninyo, nahilan nyo ang mga tao sa Panginoon, nakilala. Natutong magdasal, natutong iwan ng kanilang maling pamumuhay. Yun ang ating misyon. Sapagkat ang pagsunod sa Panginoon ay hindi tungkol sa pag ikaw ay sumamba, yayaman ka. Hindi ganoon. Hindi negosyo ang Diyos.
Sapagkat pag tinignan nyo ang buong Biblia, lahat ng naniwala at sumunod sa Panginoon naghirap. Sapagkat ang tunay na yaman ay hindi ang bagay na material. Ang tunay na yaman, si Kristo lang. Amen? So hindi ka matutukso. Pag may nagsabi sa, ay, naiinggit ako doon, ang ganda ng kanyang bahay, ang ganda ng kanyang sasakyan, ang relo niya, 5 milyon, huwag kang mainggit. Sapagkat hindi yan ang iniaalok sa atin ng Panginoon, langit. At kahit sa lupa, pag namumuhay ka ng para kang nasa langit, talo mo sila. Hindi ba? Kaya sabi ko, napakasarap matulog sa gabi na kahit galunggong lang ang ulam mo, nakangangak at naghihilik sapagkat napakagaan na yung kalooban dahil alam mo wala kang inatraso, hindi ka nagnakaw, hindi ka nagsinungaling, at ang iyong pinanununtunanan sa buhay ay ang salita ng Diyos. Doon tayo, kaya ba natin? Kaya ba nating panindigan na pag sinabi ng Panginoon, mamuhay ka ng tapat, kaya ba natin? Minsan hindi. Minsan nadadapa. Pero hindi naman hihingi ng Panginoon nang hindi niya tayo tutulungan. Sa Kanya nagmumula ang lakas at inspirasyon at ang Espiritu. Kaya ba natin? Amen. Hindi ba? Ako happy na ako sa buhay ko. Ako'y 70 na, malapit na ako mag-retire. Sabi ko, sino kaya magtapatakbo nitong misyong ito? At next year, sisimulan namin yung lugar ng mga bilanggong walang mauwian. Nag-alat kami ng 0.5 hectare o dyan natin itatayo. Yung mga iniwan na ng pamilya na nandidelikadong mag-backslide na sila bumalik uli sa kulungan, tuturuan natin sila dito na yung buhay moral nila'y umayos, tuturuan natin sila maghanap buhay hanggang sa sila makatayo sa sariling paa. Happy na ako. At sasabihin ko, tapos pinaguhit ko sa arkitekto, 12 million. Sabi ng obispo, mahal naman yan. Bishop naman, may bahay, may chapel, may kung ano-ano, may kalsada pa yan. I-develop mo yung lugar. Bahala na ho Diyos. So, kung hindi natin masusubukan ng Panginoon sa pera, at hindi natin masusubukan ng Panginoon sa pangangailangan natin, sapagkat napaparami niya ang tinapay, napapagaling niya ang mga may sakit, nabubuhay niya ang patay, saan mo siya susubukan? Wala. Baka tayo ang kanyang masubukan. Lalapit lang tayo pag may problema. Pag bigat na. Subok na subok tayo ng Panginoon. Huwag ganon. Huwag labang duwit. Huwag madaya. Ngayon, ang ating mission dito, patibayin ang inyong pagkakaisa sa iisang pananampalataya. Kaya ako minsan masabi ko lang iyang halimbawa, meron akong kaibigan, may kaibigan ako. May girlfriend. Ang girlfriend ay kung anong sekta. Tapos, sinagot na siya. Tapos sabi niya, magpakasal na tayo. Sabi ng babae, sabi ng nanay ko magpabinyag ka muna sa aming church. Sabi ng lalaki, mahal kita. Pero, pag sinabi mo ako'y lumipat sa inyo, kaya kong tiisin ang pagmamahal, hindi po pwede. Mas mahal ko si Kristo kaysa sa iyo. Aba, naging Katoliko yung babae ting makikita ko napakasipag sa kanyang gampanin. Ang ibig ko sabihin, yung sinasabing nangyari sa buhay ni Kristo na hindi sila magkasundo sapagkat hindi siya tanggap ng kanyang mga kaanak. At sa loob ng bawat pamilya, ng maraming pamilya may problema, ang isang problema diyan ay tungkol sa pananampalataya. Bakit po, Father? Halimbawa, iglesia ka, ako'y Katoliko, nanganak ka.
Una-una, saan pabibinyagan? Pag lumalaki ng bata, saan sasama yan? Saan sisimba yan? Sa inyo o sa amin? Gulo na. Kailangan isa. At yun ang ganda ng pamilya ng Panginoon. Iisa. Pinag-isa tayo sa iisang pananampalataya, iisang puso, iisang espiritu, maging sa tahanan, tayo ay pinag-isa ng ating Diyos na Siya ang nasa gitna ng ating pamilya. Kaya kayo nandito. Hindi dahil devotion ninyo ang dumalo ng regular na worship. Alam ko ang inyong mga pinagdadaanan. Alam ko na sa inyong bawat pamilya meron kayong mga pinagdadaanan at mga hamon na iba. Kaya kayo lumalapit. At gawin natin na si Kristo ang mag-ugit ng pagkakaisa at pagkakaayos at pagkakasundo sa loob ng tahanan. Ipupwera ang anumang bagay na gugulo at magpapabigat ng inyong sitwasyon at kalalagayan bilang isang pamilya. Maninindigan kayo sa totoo. Amen? Kaya itong mga batang nasa akin, ako ngayon ay merong 141 na bata. Araw-araw na ginawa ng Diyos. No? May umiiyak, may ayaw mag-aral, may ayaw sumunod, may nagmumura, may umaalis, babalik din. Sabi ko, for Diyos, for Santo, paano kayang gagawin ko sa mga batang ito? Pag umaga, sisimba na sila eh. Gigising ng 4:30. Abay, kayo babait eh. Utusan mo, hindi nagre-reklamo. Masaya. Iuwi ka ako kita sa inyo. Ayaw pumayag eh. Bakit? Naramdaman niya ang pagmamahal. Nandun ang Diyos. At ang inyong misyon, pag uwi ninyo, iuwi ninyo si Kristo, kota na kayo. Amen. At iyan ang inyong misyon, Sister Chris, Cynthia at Brother Nursing. Itong mga taong nandito, umulan man at umaraw, natutuwa ang Panginoon. Ano po ang regalo, ano po ang regalo sa amin ni Jesus? Hindi kayo maaano. Bahala ang Diyos sa inyo. Amen. At pagdating sa mga bagay sa Panginoon, kahit anong dumating na anumang sagabal, punta agad. Lucas 1, versikulo 41, si Maria nagmamadaling pumunta sa burol na tinitiran ni Isabel para samahan siya sa kanyang pagdadalang tao hanggang siya'y makapanganak. Nagmamadali. Pagdating sa Panginoon, kailangan nagmamadali sapagkat una ang Panginoon sa buhay natin at sa ating prioridad. Amen? God bless you. Palakpakan natin ang Panginoon.